Thank you po Kuya Melvin yan, sa lahat po ng ating po mga kapatid ngayong umaga. At nais nating ibahagi kaisa ni Kristo ngayong February 19 sa mga makalangit na dako. Yan po yung ating devotional. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming mapagpalang Diyos na siyang nagmamahal sa amin, kami patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang pakikipag-isa namin sa inyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy naming maranasan ang inyo pong pagkalinga, ang inyong pong pagmamahal. Salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating talata, 15:5 nandyan, kahapon ay 15 verse 4, ngayon ay 15 verse 5. Sabi po dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sinasabi po dito ng ating pong devotional o talahata, mga kapatid. Ako ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Sino daw po ang mga mamumunga ng marami? Yung mga nananatili kay Jesus. O yung nakikipag-isa kay Jesus Christ. Kasi sa kahapon kasi yung abiding in Christ, di ba? Ito naman, yung pong pagkakaisa sa ating Panginoon ay namumunga ng marami. Ano kaya itong mga bunga na ito na pinupunto ng ating pong devotional? Sabi po dito, ang ugnay ni Kristo sa kanya-kanyang naniniwala ay inilalarawan ng talinghaga sa paraang hindi gaya ng iba. Lahat ng tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging kaisa niya. Yan. Sino daw po ang mga naging kaisa ng ating pong Panginoong Diyos? Lahat ng tumanggap kay Kristo. Yan, sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Kaya kapag pumanggap tayo kay Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging kaisa tayo ni Jesus. Ang mga sanga ay hindi nakatali sa puno. Ang mga ito ay hindi nakaugnay rito sa pamamagitan ng anumang mechanical na proseso o artificial na pagdudugtong. Ang mga ito ay nakaugnay sa puno, ang sabi diyan, na nagiging bahagi nito. Ito'y pinalulusog ng ugat ng puno ng ubas. Ito'y nakapukaw sa akin dito, yung nakatali sa puno. Ano bang gusto nyo? Ano ba ang may pakinabang? Yung sanga na nakatali sa puno o yung sanga na nakakabit sa puno? O yung talagang nakatusok siya, nakakabit talaga siya. So ibig sabihin, kahit na dikit ka sa puno, kung nakatali ka lang naman, wala ka pa rin silbi. Ibig sabihin, yung nagpapakunwaring nasa Panginoon, pero yung ugnayan ay wala naman, hindi pa rin mamumunga, no? Mabubulok lang yung sanga. Tinali lang yung sanga eh. Hindi naman talaga nakaugnay doon sa puno. So kinakailangan nakaugnay sa puno. Yan. Hindi sapat na kilala mo lang ang ating Panginoong Hesus. Yun ang pinakapunto dyan. Hindi lang sapat na nakakilala mo si Jesus Christ. Kailangan mayroong ugnayan sa ating Panginoon. Paano yung ugnayan? Nandyan yung pananampalataya, nandyan yung pagbabautismo, nariyan na kung ikaw ay nanampalataya at nabautismuhan, nariyan na ikaw ay gumagawa sa bukirin ng Panginoon, naghahasik ng mabuting balita. Ayan, patuloy na nananalangin at nagbabasa ng banal na kasulatan. So ayan po mga kapatid, ang totoong cycle o normal cycle ng mga nakikipagkaisa sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung mga tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging kaisa niya sa prinsipyo at kilos. Sila ay nakaugnay sa Kanya at ang Kanyang buhay na ikinabubuhay nila ay buhay ng anak ng Diyos. Tinatanggap nila ang kanilang buhay mula sa Kanya na siyang buhay. Yan, dito po mga kapatid, no? Kasi nga yung sanga, saan tumatanggap ng nutrients? Doon sa puno, di ba? Kaya siya namumunga. So tayo mga kapatid, yung buhay, kaya tayo namumunga ng sagana dahil ang buhay na tinatamasa natin ay galing sa ating Panginoong Diyos. Dahil nakaugnay tayo sa Kanya. Yan. Kasi sa sarili natin, kasi ang sanga, sa sarili niya, hindi siya kayang mamunga eh. Di ba? Nawala doon sa puno. Kailangan nakaugnay doon sa puno para magkaroon ng maraming mga bunga. Yan. Maaring ang bautismo ay magpaulit-ulit. Aba, pwede pala yun. Aba, pwede naman ilubog lagi sa tubig eh. Di ba walang problema yun eh. Ngunit,
sa sarili nito ay walang kapangyarihang magbago ng puso ng tao. Totoo yun kasi tubig lang yun eh. Ang puso ay dapat nakaugnay sa puso ni Kristo. Papaano yun? Ang kalooban ay dapat na nakasuko sa kanyang kalooban. Yun pala. Paanong mauugnay yung puso natin sa puso ni Jesus Christ? Yung pong kalooban natin, isinusuko natin sa kalooban ni Jesus. Ang isipan ay dapat kaisa ng kanyang kaisipan. Yan. Paanong ang kaisipan ay magiging kaisa ng kaisipan ni Jesus? Ang saloobin ay dapat madala sa pagpapasakop sa Kanya. Ayan. So, ito yung keyword dyan mga kapatid. Yung pong kaisipan natin magpasakop sa kaisipan ng Panginoon. Yung pong kalooban ng Panginoon ay dapat yun din yung kalooban natin. Yan. Yan pala yung magkakaugnay. Ang taong binago ay may mahalagang ugnayan kay Kristo. Paano nga magkaroon ng ugnayan kay Kristo? Yung kalooban ay yung kalooban natin isinusuko sa kalooban ng Panginoon. Yan, yung pong adikain ay sa Panginoon tayo. Kung paanong ang sanga ay kumukuha ng sustansya mula sa puno at dahil dito ay nagbubunga ng marami, yan yung binabanggit natin kanina, ay gayon din ang tunay na mananampalataya na si Kristo yung nagmamaneho ng ating buhay, na nakaugnay kay Kristo ay inihahayag sa kanyang buhay ang mga bunga ng banal na espiritu. Yan. So yung kalooban natin, hindi na yun yung ginagampanan natin, kundi yung kalooban ng ating pong Panginoong Hesus. At merely yung bunga ng banal na espiritu na mababasa natin sa Galatians chapter 5. No? Isa na dito yung pong pagmamahal. Isa na dito yung pagkakaroon ng mahabang pasensya. Grabe, no? May ikli lang yung paspacey natin. Isa na rito yung kaamuan, mga kapatid ko. No? Kasi nga, kung ang kalooban natin mabagsik, kung totoong nakaugnay tayo kay Jesus, yung pong pagiging mabagsik natin, magiging maamo, mga kapatid ko. Yeah. So dito, ang sanga ay nagiging kaisa ng puno. Ito ay buhay na sanga. Hindi ito kayang alisin ng bagyo. Ang mahalagang bahagi nito ay hindi kayang sirain ng hamog na nagyelo. Yan, mga kapatid, ano? Kung kaisa ng sanga ang puno o yung puno kaisa niya yung sanga, yung pong sanga ay mabubuhay at hindi maaalis ng bagyo. Totoo yun, ano? Yung puno na matatag tapos meron siyang sanga talaga nakakabit sa kanya. Hindi yan mapuputol basta-basta. Hindi maalis ng mga hamog ng yelo. Ayan. At kapag ikay umakyat ng puno, kapag yung matibay na sanga talaga na nakakabit sa puno, hindi mo yan basta-basta mapuputol. Pwede mo yang tapakan. Yan, ganyan ang totoong sanga. Pero yung sanga na marupok, yung hindi na nakaugnay sa puno, kapag kinapitan, mahuhulog ka na doon. Matatanggal na, mapuputol na yun. Kasi walang ugnayan sa puno. Yan. Paano nga tayo nag-uugnay sa Panginoon? Sinusunod ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaisa sa kahadikain ng ating pong Panginoong Diyos yung ating isipan. Yan. Kaya kung ang adikain mo magsugal, kung ang kalooban mo ay ganito ang gagawin mo, ikaw ay lalapastangan sa Panginoon, gagawin mo na mabuti yung pagsisinungaling, yung pandaraya, hindi yan yung kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi ka nakaugnay, ibig sabihin, hindi tayo nakaugnay kay Jesus kapag ganun yung ginagawa natin. Walang makapag-iwalay nito sa puno. Totoo yung kapag nakaugnay kay Jesus. Ito ay buhay na sanga at dinadala nito ang bunga ng puno. Gayun din sa isang mananampalataya. Sa pamamagitan ng mabuting salita at mabuting gawa ay inihahayag niya ang karakter ni Kristo. Kasi nga, kaisa ni Kristo eh. Bakit maahayag natin yung karakter ni Kristo? Dahil nga yung kalooban natin, isinuko natin sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. So kalooban ba ng Panginoon na ganyan ang gawin natin? Yeah, sa mag-asawa, may mga couple 7 na tayo sa Sunday, no? Kalooban ba ng Panginoon na kayo ay maghiwalay? Kalooban ba ng Panginoon na ganyan ang sabihin mo sa iyong asawa? So patawarin tayo ng ating pong Panginoong Diyos, di ba? Oh, sa mga mabubuting gawa at mga mabuting salita. Hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa at mabuting salita, di ba? Pero yan yung nagiging resulta na nakaugnay tayo kay Jesus. Normal yan. Pero hindi mo yan pwedeng ibala na, Panginoon, napakabuti ko.
iligtas mo ako, mabuti akong tao, hindi tayo maliligtas sa ganyan. Kailangan umugnay ka muna kay Jesus Christ. Para yung mabuting gawa na magawa natin, kalooban ng Panginoong Diyos. Bakit meron ba mabuting gawa na hindi kalooban ng Panginoon? Abay, meron. Kung hindi ka nakaugnay kay Jesus Christ. Ayan. Kung yung mabuting gawa na yun, kalooban mo lang at hindi kalooban ng Panginoong Diyos. Kailangan nakaugnay sa ating pong Panginoong Jesus. Yan. Ang tunay na nakaugnay sa ating Panginoon, sinusunod yung sinasabi niya sa banal na kasulatan. So, ganun lang naman ka-basic yun, mga kapatid. Namumunga ng sagana ang sabi diyan. Nagkakaroon si Kristo ng mga pamamaraan kung paano ang ating buong buhay ay maaring maging isang hindi nasisirang ugnayan sa kanyang sarili. Ngunit ang pagkadama ng kanyang nananatiling pangikisama ay maaari lamang dumating sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya. Yeah. Papaano darating yung pong pakikiisa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya? At anong sabi ni Santiago? Ang sabi ni Santiago, ang buhay na pananampalataya ay mayroong gawa. Datapot ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ayan. Ano yung paggawa, mga kapatid? Yung pong pagsunod sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil yung pagsunod sa Panginoong Diyos, yun yung kalooban ng Panginoon sa bawat mananampalataya na nananampalataya sa Kanya. Yan. Pag-isipan ng lahat ang pagiging kumpleto na kanilang pribilehiyo na magkaroon at tanungin ang kanilang sarili. Ang akin bang kalooban ay napapasailalim ng kanyang kalooban, mga kapatid? Yung bang kalooban natin napapaisailalim sa kalooban ng Panginoon? Yan po ang tanungin natin. No? Yung bang kalooban natin, kalooban ba na yun ng Panginoong Diyos? Marami tayong mga hinahangad, marami tayong mga pinaplano, pero ang tanong, kalooban ba yon ng ating pong tagapagligtas? Ang kabuuan at kayamanan ba ng buhay na puno ng ubas ang kanyang kabutihan, kanyang kaawaan, at ang kanyang kahabagan at pag-ibig ay nakikita sa aking buhay at karakter? Yung bang kabutihan, kaawaan ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon nakikita pa sa buhay natin? Oh? O nakikita sa buhay pa rin natin yung karakter natin? Tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Dahil ang tunay na mananampalataya, ang tunay na niligtas ng Panginoon, yung karakter niya ay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Na hindi niya iniisip na yung karakter niya mabuti, yun yung makapagliligtas sa kanya, kundi yun ay bunga na nakaugnay siya kay Jesus. Kasi nga naman, kung sa mabait lang ang paraan ng kaligtasan, yung mga hindi naniniwala na may Diyos, mga atheist, mababait din sila. Ibig sabihin, maliligtas na sila kasi mabait sila. Kahit wala silang Kristo sa buhay nila. Hindi ganoon, mga kapatid. Dahil ang mga pagliligtas sa atin nga, si Jesus. At yung pong karakter na mahusay, mabuti, ay yun ay bunga na nakaugnay tayo kay Jesus Christ. Yan. Kaya sabi dito sa 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano yung bunga ng marami, mga kapatid, na idinidiin dito? Yung nagbubunga ng marami, yung pong karakter ng Panginoong Diyos na ikaka sa buhay natin. Ayan, yun yung nagiging bunga, mga kapatid. Yung kalooban ng Panginoon, yung ating nagagawa. Paanong manatili sa Panginoon? Yung kalooban ng Panginoon ang ginagawa natin. Yung kaisipan ng Panginoon ang kaisipan din natin. Kung ang kaisipan ng Panginoon, kalooban ng Panginoon ng mga tao ay mapabalitaan ng mabuting balita, no? Makapakinig ng kaligtasan, aral ng kaligtasan, ganun din dapat tayo, mga kapatid, ang ating pong kaisipan. Kaya salamat sa ating Panginoon, no? Tinatawagan tayo maging kaisa ni Kristo, maging matatag na sanga, no? Ang Diyos ang puno, mga kapatid, at tayo ang mga sanga. Magiging matibay lamang ang buhay nating pananampalataya kung nakaugnay tayo sa ating pong tagapagligtas. Punong-puno tayo ng mga salita ng ating Panginoon bawat araw at pasalamatan natin siya. Ito po ang ating pag-aaral ngayon sa mga makalangit na dako. Kung kayo po may reflection, inyo lamang pong i-type dyan. At kung may prayer request, i-type nyo rin po, mga kapatid. So salamat po sa inyo.
at patuloy tayong gabayan ng ating pong tagapagligtas sa buhay na ito. At tayo ngayon ay makakapakinig na ng isang awit papuri sa ating Panginoon at pagkatapos nun ay prayer ni Brother Melvin Vilasano. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid at isama natin sa panalangin ang mga nabautismuhan diyan sa PICC nung Sabado. Nawa ay sila'y lumago ng mahusay sa pananampalataya. At gayon din po yung mga paparating nating mga pangangaral sa mga susunod na panahon. At gayon din yung couple seminar, makapagdagdag ito ng kaalaman sa lahat ng mga mag-asawa na patuloy na maging masaya ang pagiging mag-asawa kahit na patanda na ng patanda. Yan. Salamat mga kapatid at mabuhay tayong lahat sa piling ng ating pong Panginoong Diyos. So Brother Melvin, patutugin na po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Amen mga kapatid, napakagandang awit na habang tumatagal tayong nagsiserve sa Panginoon, the sweeter He grows. Salamat ma'am, salamat Sister Karil. Tunay naman talaga na nagaya sa ating lesson na kaisa ni Kristo, tayo dapat ay palagi nakaugnay sa Kanya. Tunay na masayang mamuhay kapag kasama si Jesus. Kaya kung gusto nyo sumaya yung buhay nyo, ay dagdagan natin yung pakikisa kay Jesus sa pamamagitan ng sikapin natin palaging nakaugnay sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-attend na active sa lahat ng service,
ng ating samahan, pagtulong sa gawain. Ayan, especially yung pagtulong sa gawain, ano. Kailangan natin yan, ano. Kailangan natin yung maraming gawain eh. Marami tayong activity. So, kailangan tayong tumulong para mas maging connected tayo kay Jesus, ano po. Masaya, tunay, masaya. Mahirap pero masaya, ano po. At experience ko yan, kaya ako ay patuloy ko yung ipinopush. Ayan, ano po. Lalo na yung pag-attend ng regular sa ating services, ano po. Yan ang isang connection kay Jesus. Sabi nga sa memory text ay kapag tayo ay nakakonect sa Kanya, hindi tayo nakakonect sa Kanya, wala tayong magagawa, di ba? Di ba? Paano nga tayong may magagawa kung di tayo connected kay Jesus? Sarili lang natin, bahala na, puro bahala na. Ay, wala, pangit naman yun, di ba? So, ayan, salamat sa awit, salamat pa Pastor sa magandang mensahe sa umaga na ito. At tayo lahat ay magdadalangin at pasama sa panalangin. Patawad po, Ama, sa kahinaan ko. Kayo nga po ang makasama ko sa maghapong ito. Yan ang magandang prayer po na rinirisa. O hingi ng tawad. Hilingin natin, nakasama natin si Jesus sa maghapon. Napakaganda niyan. Ano? Ibig sabihin niya, isuko natin lahat ng ating kalooban sa Kanya. Ano man yung ating gagawin pag mayroong gawain para kay Jesus. Yun ang ating ipapriority. Yan, maganda. Ano po? I will go. Yan ang legit na I will go. Ano po? Salamat sa pag-encourage. Sa paghingi lang yan pasalamat pero nakaka-encourage na, no, sa bawat isa. Sa Ate Flor, good morning sa lahat. Pakisama po sa prayer dahil lumulundag teka na maipatupad sa lahat ng ating iglesia worldwide, nationwide, na walang magse-cellphone or gadget sa loob at labas ng church from sunset to sunset. Ito po ay napakahalaga, no? Napakahalaga nito. At kailangan dapat simulan natin ito, no? Sa aming loob, sa aming pamilya nasimulan na namin ito, no? Nasimulan na namin. Nais kong i-encourage din ng lahat, ano? From sunset to sunset, wala na, hindi na kami nag-cellphone. At ako, sa church, kailangan pagka mag-lesson review, nandun yung Bible, nandun yung lesson, summary ng lesson. So, kailangan. Pero yung social media, ignore lahat yan. Ano po? Messages, ignore lahat yan. So, ignore lahat. So, isipin at purihin ng Panginoon sa buong araw ng Sabat. Lalo na yung mga bata, ano? Kasi nakikita natin mga bata na sa loob ng church para lang ding baliwala. So, pagka naman ito ay ating pinuna sa church, makakasakit naman tayo ng damdamin. Masakit din, ano? Pero ipanalangin na lang natin, ano po? Daanin natin sa panalangin, daanin natin sa mabuting usapan sa kasama si Jesus, ano. Kabataan ng mga adults at mga adults, ayan, isa pa yung mga adults, ano, hindi lang kabataan. Sikapin po sana na maibalik ang mga songbook at Holy Bible na gamitin para hindi cellphone ang hawak ng mga pananampalataya. Ito po ay medyo possible to, Ate Flor, kaya lang sa tingin ko mahirapan tayo na hindi na gamitin yung cellphone kasi andun yung maraming version, nandun yung mas malaki yung text. Pagka cellphone mababasa mo ng malalaking text, pwede na maibalik ka na pero lalo na sa songbook. Pagka sa songbook ay minsan kulang, hindi lahat may hawak ng songbook, kaya nagkaroon ng tulong or support ng technology. Ang kailangan talaga dito self-discipline, ano po, self-discipline na yun ay tunay nga, sabi dito, kapag kaisa natin, nakaugnay tayo kay Jesus, gagamitin natin yung technology sa pamamagitan ng papuri at pasalamat sa Kanya, hindi para sa ating sariling kagustuhan, ano po. Hindi na po solemn ang pagsamba. Ang mga parents po na sana ay makialam sa issue na ito. Yan, magandang panawagan, ano. Nawawala or nahati na po ang focus sa pagsamba sa Panginoon. Yan ay tunay, yan na po. Nakikita ko rin yan, napapansin ko. Dinadaan ko na lamang yan sa mga pag family time message. Pinapahagingan ko pa unti-unti, ano. Pero hopefully, Holy Spirit ay gagawa sa ating mga puso. Pasalamat, pakisama sa panalangin ng gawa. Sabi ni Nanay Fina, gawain na panalangin na gagawing pag-x-ray sa aking tadyang, naway maging maayos at walang fracture. At kaawaan ng Panginoon. Ganoon din ang iba pang kapatiran na may mga karamdaman.
Sige po, sama natin si Nanay Pina, siya may x-ray ngayong araw na ito. Pasalamat sa Diyos, si Ate Sister Nipa, sa Diyos sa mga gawain sa Tabacao na sinasamahan kami at successful ang free check-up ng blood sugar at BP ng mga tao. Ang babait ng mga residents, wow, ng mga Riverside. So ayan, masarap maglingkod sa mga mabait na na mga residente, no. Thank you Lord, talagang masaya ang paglilingkod sa ayan, po, masaya ang paglilingkod sa Panginoon. Mayroon na talagang proof na tunay talaga masaya. Dahil po nakakatulong kagaya niyan. Ayan, pasalamatan natin ang Diyos. Patuloy po pakisama sa prayer si di maputulan ng paa si Reynaldo Eusebio. Sige po, sama natin. At bumaba na yung kanyang sugar. At salamat sa buong araw sa bigay sa atin, sabi ni Sister Janet. Tama po, pray natin na mga gadget na magamit sa papuri sa Diyos. Yes po, importante. At nandyan na talaga yung tulad na sa church namin, gusto ko nga ayusin yung mga hymnal dun kasi nagkakalagas-lagas na at luma na, pero ganun pa man, hindi na masyado nagagamit niya pag brownout na lang. Actually, kahit sa cellphone, kahit brownout, meron na nakasave na mga hymnal, so may paraan para ma-enjoy yung paggamit ng, kaya lang, disiplina talaga, yun ang kailangan nating makita, disiplina. Kung magagawa yan sa pamamagitan ng pag-example sa kanila, tayo muna yung manguna, pakita natin sa kanila sa testimony, malay natin baka sakali matouch yung puso nila sa tulong ng Holy Spirit, diba? Ganoon na lang po. Tayo panalangin pa rin natin, huwag tayong lumubay sa kakapanalangin po. Let's pray po mga kapatid. Saan na tayo? Ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay na ang iyong kapag-ibig ay wagas. Tunay na ang inyong pagpapala ay hindi nauubos. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat at kami muli niyong pinalahanan na ang pagiging pakikiisa sa inyo, patuloy na kaugnayan sa inyo ay magtutulot ng masayang pamumuhay, masarap sa pakiramdam, sapagkat ang paglingkod sa inyo ay pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, at ito'y maipapakita lamang namin kung kami po ay umiibig po sa inyo. Salamat sa mga patnubay at gabay sa bawat umaga, pagpapaalala sa amin na kami ay napapaligaw na ng landas. Salamat sa inyong pagmamahal at gabay, at tunay na ramdam namin ng inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan, heto kami ay hindi karapat-dapat. Patawarin niyo nawa po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang una yung mga nabautismohan sa PICC. Patuloy namin silang sinasama sa panalangin. Naway patuloy sila maging matatag sa pananampalataya. Alam namin na marami pagsubok na darating sa kanilang buhay, sa kanilang murang edad, sa pananampalataya, sa panibago nilang paniniwala. Ngunit nariyan kaya para samahan sila. Patuloy po silang samahan sa araw-araw. Ganyan din ang couple seminar sa gaganapin sa linggo. Naway patuloy kami ma-bless dito. Alam namin na maraming nais sumama. Ngunit ang transportation naging hadlang para kami ay makarating dito. Ngunit alam namin na hindi ito magiging hadlang, at ang mensahe na aming matututunan dito ay amin din naman maibabahagi sa iba. Kaya kami humihingi ng kalakasan sa inyo na patuloy kaming magtagumpay sa aming mga lakarin at sa aming buhay. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ng mga prayer request ng kapatiran. Unang-una si Melo Jane Ronas Tibayan. Naway hipuin po siya patuloy na inyong mapagpagaling na kamay. Pakita po at ay paramdam sa kanya at sa kanyang buong pamilya ang inyong pagmamahal. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang bawat isa na samahan kami sa maghapon na ito. Kayo na po manguna sa amin, at naway makita namin na ang inyong pagtawag at pag-abot ng inyong kamay sa amin upang kami ay kayo ang aming mai-priority, at makita namin ang kahalagahan ng pagpa-priority po sa inyo, sa inyong mga gawain, sa inyong mga pagtawag, sapagkat ito ay magbibigay sa amin ng tunay na kaligayahan sa aming mga puso. Patuloy namin sinasama sa panalangin isang
marubdob na kahilingan ang aming dalangin po sa inyo, sapagkat sa aming mga simbahan ay hindi lang sa aming simbahan, labas at loob, gayon din sa aming mga bahay tahanan, tila bagay parang ang pagsamba ay bumababaw na. Sa pamamagitan ng mga technology na ito, kami ay nasisilaw, kami ay natutokso na gumamit nito, at alam namin na ito ay hindi magiging maganda sa aming kalagayan, sapagkat ito ay amin nagiging ng Diyos-Diyosan. At tulungan niyo po kami na ang bawat isa sa amin dito na nakikinig ngayon, na kami ang magpasimula ng pagbabago sa aming iglesia, sa aming pamilya, na maiwasan namin ang paggamit ng gadget from sundown to sundown, from sunset to sunset ng araw ng Sabat, upang sa ganoon kami rin naman ay matularan ng iba at maipakita namin ng tunay na papuri sa inyo at pagsamba. Ay maraming dapat kaming maaaring gawin na maging kalugod-lugod po sa inyo, at kami ay nawa ay maging example sa bawat isa. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Nanay Fina na siya ay magpapa-x-ray sa araw na ito. Nawa po ay maayos ang maging resulta nito, walang fracture na makita sa kanyang tadyang. At kayo po, kung ano man ang maging resulta nito, siya pa rin ay patuloy po magtitiwala sa inyo, at patuloy siyang ipuin ang inyong mapagpagaling na kamay, at tulungan siya sa kanyang paggaling ng mabilis. Kasama din namin sa panalangin ang pasasalamat ng mga taga-Tabacao sa kanilang gawain na pagtulong sa mga kapatiran sa Riverside sa pagbibigay ng pre-blood test, sugar test, at naway ang mga kapatiran na ito ay patuloy na makita ang kabutihan ng inyong puso na naglilingkod po sa kanila. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Brother Reynaldo Eusebio. Nawa po kanyang blood sugar ay bumaba na sa tulong ng inyong mga doktor at mga kaalaman natural, at naway hindi maputol ang kanyang mga paa. At patuloy namin sinasama siya sa panalangin na patuloy niyo po siyang palakasin at comfort, at ano man ang mga susunod na pangyayari sa bawat susunod na araw ay kanya itong makita na itong mabuti para sa kanya. Namin din sinasama sa panalangin ang bawat isa na nakikinig ngayon. Kami po ay malapit sa inyo, kayo na manguna sa aming mga puso at isipan, sa aming paglakad, sa aming pag-akbang sa madilim na daan. Ay patuloy na kami po ay inyong samahan, kung kami hindi mga maligaw. Amin din sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, ang aming mga pamilya, ang aming mga personal ministries, ang mga nagtatravel, ingatan niyo po sila sa daan. Amin din patuloy na sinasama si Ana Raspel Tolentino Hermino. Good health patuloy ang aming dalangin sa kanya at sa kanyang pamilya, kaya din sa anak ni Medin Peligro Cutaw, na si Anaharaan Cory, family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at mga apo. Kalusugan din sa family nila Sister Rose Cris Encarnado, Sister Tang de la Cruz, at ang mga Bible student na unang-una si Conrado, Brother Conrado Generoso Cando, na naway isang araw ay tanggapin niya ang inyong inaalok na pag-ibig sa kanya, kasama ng kanyang buong pamilya, na sila ay makasamba na sama-sama at pumupuri at naglilingkod sa inyo at naghihintay sa nalapit na inyong pagdating. Kasama din namin ang family ni Mike and Martha Mamaril, kaya din sa family ni Tata Cesar at Heidi De Leon, kasama na sila Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Kaya din ang mga Bible Explorer sa San Antonio at sa Tabacao, at sa iba pang mga kapatiran na nagba-Bible study. Kasama din namin ang mga kapatiran na maghihintay ng kanilang baby, kasama na si Pastor Nelvin, si Brother Kevin, Brother James, Nico, Rose May, at ang iba pang mga kapatiran na nagpatuloy pa rin na ganito ang kanilang prayer request. Kasama din namin sa panalangin si Kuya Delphin Cao sa kalakasan at recovery, kaya din si Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin,
Kasama din namin sina Melo Jean Ronas Tibayan na patuloy na kagalingan ay gawad po sa kanya. Sa pagkakataon na ito ay siya ay patuloy makita niya ang inyong pagmamahal at maramdaman niya ang inyong pangako at tunay na hindi niya kami pababayaan, at makita niya na kayo ang dakilang Diyos na aming tagapagligtas at dakilang manggagamot. Kasama din namin ang anak ni Brother Resty Larete na si Baby Josiah, Sister Janet Salvado, si Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, Michael Torrelia, si Daniel, ganyan din si Tatay ni Pastor at Nanay ni Pastor, Maribel Agustin, si Heidi De Leon, at pamangkin ni Sister Marites Loreto, Brother Arman Reyes, Rinaldo Eusebio. Kasama na rin si Ting Bautista, si Pio Henyo Javier, si John Paul Cheng, si Sister Wendy Jinjin, si Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munticambo, Ate Marilita Sintian, si Sister Pichi, Renato Santos, Romnick, Olivia and Veronica. Kasama na rin si Rebecca Francisco at si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Alam namin na kayo ay nariyan para kami bantayan, samahan sa aming pagpapagaling, pagpapalakas, pag-recovery. Nawa ang kalooban ninyo ang masunod at hindi ang sa amin, at alam namin na kayo may pinakamarunong na Diyos na magbibigay ng the best para sa amin. Patawad kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Ang lahat na ito ay inihiling namin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.